napaka-espesyal na isa. At ito po ay si Rodante Marcoleta. Ito po ang sabi ng ating dating Pangulo. Matagal na niyang pangarap na ito ay maging senador. At sana po, dito sa kanyang pinagdadaanan ngayon, ay maintindihan ng taong bayan na kailangan na po natin si Rodante Marcoleta. Yes! Kung kailan po ako pwedeng pumasok at pwede ko po siyang makita. Kasi doon po, napakahigpit pa. Napakahigpit pa po, ang nakakapasok lang ay abogado at pamilya. Ilang beses po akong nakikipag-usap doon na sana payagan nila ako sapagkat ako po ang presidente ng kanyang politiko partido. Pero hindi po ako napagbigyan. Ang lagi po nang binipiling sa ating mahal na pangalawang Pangulo, siyempre po yung Duterte, lagi niyang sinasabi yan, pero may napaka-espesyal na isa. At ito po ay si Rodante Marcoleta. Ito po ang sabi ng ating dating Pangulo. Matagal na niyang pangarap na ito ay maging senador. At sana po, dito sa kanyang pinagdadaanan ngayon, ay maintindihan ng taong bayan na kailangan na po natin si Rodante Marcoleta. Yes! Number 38 po, mga mahal kong kababayan, huwag niyo pong kalimutan, kabilin-bilinan ng ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Ito po, ito naman, usap pagandahan lang ng puso, walang tatalo dito. Kaya maraming na-inlove dito eh. Totoo po yan. Lagi siyang tinitira. Lagi siyang binabanatan. Alam nyo yan, si Philip Salvador, wala rin alam yan. Si Philip Salvador, artista lang yan. Abay, nakakalimutan po yata ng mga taong nagsasabi na to na ang mga unang revolusyonaryo ng bansang Pilipinas ay mga artista. Andres Bonifacio, Macario Sakay, Emilio Jacinto, lahat po yan ay artista ng entablado. Sila pong lahat ay lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Kaya po sa kasaysayan, mababasa ninyo, mula noon hanggang ngayon, ang pang-aapi sa mga artista, ano sinasabi nila kay Andres Bonifacio? Traidor, bobo. Yan pa rin po hanggang ngayon. Kami pa rin yung traidor. Kami pa rin yung bobo. Naniniwala ba kayong kami yun? Hindi! Naniniwala po ba kayo na kami yun? Hindi! Mga mahal kong kababayan, Si Marcos ang bobo! Marcos! Duterte! Duterte! Kaya, mga mahal kong kababayan, tingnan niyo pong mabuti ang puso ni Philip Salvador. Itong taong ito ay Duterte trained. Ibig sabihin, katulad ko po, kami po ay naniniwala sa ideolohiya ni Rodrigo Roa Duterte. Kung ano ang sinasabi ng PDP laban, yun po ang gagawin namin. Dahil ang PDP laban po ay may sunusunod. At yan po, unang-una, ang federalismo. Huwag niyo pong kalimutan niyang usapin niya yan. Dahil kailangan na pong dumating na panahon na ang mga Bisaya ay dapat sumikat, hindi puro taga Luzon. Sa inyo po manggagaling ang kapangyarihan na yan. Huwag niyo pong kalimutan, Philip Salvador, number 58. Bilang panghuli. Kaya pala si Mayor enjoy na enjoy pag nagsasalita. Ang sarap palang magsalita sa entablado. Ano? Ang Bisaya ka nga. Alam niyo po si Mayor, pag nagsasalita po si Mayor, kahit saan po kami nagpunta, ganyan-ganyan po ako nakatingin, tulala.
Nung minsan hinahanap ako, nasa sa Bisaya ko Padilla. Nandun po ako sa Lapag. Pinanonood ko po siya. Pwede ka nga mag Alam niyo po, Hindi ako walang pinakatotoong tao kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Awak-awak. Ito po, attorney din po ito. Sipin niyo ang PDP laban, puro attorney. Magbisaya ka. Talagang pangmalakasan po ito. Talagang ito po'y inayos lahat ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Magbisaya. Atty. Raul Lambino. Ito po ay matagal na sa gobyerno. Hindi lang po sumikat. Kasi alam niyo naman po, katulad ng sinabi ko kanina kay Atty. Hillo, kung dito sa Pilipinas, hindi mo gagamitin ng pera mo, hindi mo gagamitin ng media, hindi ka magbabayad ng malaki, hindi ka sisikat. Pero itong taong ito ay napakagaling po. Isang attorney at isang magsasaka. Siya po, meron siyang mga alagang baka. Alam niyo po ba sa Pilipinas, maiksi lang po ito, alam niyo po ba sa Pilipinas na tayo ay hindi makapag-produce o makagawa man lang ng gatas ng baka? Alam niyo po ba kung gaano nakaka-insulto yon para sa isang agricultural country na tayo mismo hindi tayo makapag-produce commercially? Yung ginagawa po, katulad po ng ginagawa ng bansang Europa na nagpapadala ng maraming gatas, hindi po natin magawa yun. Gatas milk. Napakasakit pong isipin nun. Isipin ninyo, agriculture country tayo. My goodness, I hate Kasi that. wala step. Nagsama Duterte tsaka Robin ah. Kaya po sana, ang di ko lang po magagaya, yung pagmumura ni Mayor, hindi cute. Hindi ko po kaya. Si Mayor lang po ang talagang pinaka-cute na tao sa atin. Pwede siyang teddy bear. Tandaan po ninyo, Atty. Raul Lambino, number 34 po. Hindi kami makabutang. Kasi Kaya po, mga mahal kong kababayan, maraming salamat po at kinuha ko masyado ang inyong oras. Supremo! 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 Salamat po. Isa pong karangalan ng matawag ng Supremo. Salamat po. Salamat po. Bilang panghuling salita po, ang ating pong dating Pangulo ay nakakulong pa. Ang hinihingi ko po sa inyo, bilang panghuli, dasal. pangtawad. Matanda na po si Mayo. Hindi na po dapat nangyayari sa edad niya ito. Isang pakiusap po sa inyong lahat. Alam nyo, nung nandun sa Senado, naghihiring, sabi nila, ba't ka naiyak? Paano naman ako hindi maiiyak? Kaya mo na. Pinag-uusapan natin dito lahat. 80 years old. Tapos sasabihin nyo, bibit-bitin nyo. Ahatakin ko. 80 years old, yan na ba ang kultura natin Pilipino? Yan na po ba? Katanggap-tanggap ba yun sa atin ng isang matanda? Hindi! Bilang panguling salita, ito po ay hindi na usapin ng Duterte ka o Marcos ka o sino ka man. Usapin na po ito ng ating kalayaan at kasarilan. Hindi po pwede na isang Pilipino ay dinadala sa ibang bansa at doon Hahatulan. dadaan sa panghuhusga at doon ikukulong. Tapos na ang revolusyon, Pilipino na tayo, malaya na po tayo. Hindi tayo kailanman papayag na tayo po ay aalipinin pa, uutusan pa, o paparusahan pa ng dayuhan. Tapos na po yun. Nakalabas na po tayo dyan. Kaya mga mahal kong kababayan, bilang Pilipino,